Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Magandang araw at welcome po muli. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong God's Promises. At ating pong pag-aaralan, 2 Corinthians 1:18 to 22, at ang ilang mga mahalagang prinsipyo tungkol sa mga pangako ng Diyos. At atin po itong tutukan at samahan po ninyo ko sa araw na ito ng ating pag-aaral. Atin po munang buksan ang banal na kasulatan at ating basahin ng 2 Corinthians 1:18 to 22. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, and Silas and Timothy, was not yes and no. But in him it has always been yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita, na sa araw pong ito ay ating pag-aaralan. Alam niyo po, noong 1994, ito po ay pangyayari sa dako po ng Amerika, sa dako po ng Illinois. No po? At ito po ay aking nabasa na meron pong isang lalaki na nagngangalang Russell Herman. Isa po siyang 67-year-old carpenter. At ito pong si Russell Herman ay namatay. At nag-iwan po siya ng kanyang last will and testament. At nakasulat po doon sa last will and testament na nag-iwan siya ng $2.4 billion to a nearby town. Another $2.4 billion to the city of East St. Louis, at another $1.5 billion for projects in southern Illinois. And in fact, ito po ay unprecedented generosity dahil po yung 6 billion o 6 trillion na all in all na utang ng Federal Reserve during that time, na po, noong 1994, ay kayang bayaran, na po. Makakatulong ng malaki yung iniwanan na pamana ni Russell Herman. So there was only one problem with that. The only problem is, at the time of the death of this man, the only thing Mr. Herman actually owned ay ang isang lumang kotse. So, ibig sabihin, may last will and testament itong si Russell Herman. Ang problema, sa last will and testament na kanyang iniwanan, hindi naman totoo na may iniwanan siyang kayamanan. So, Russell Herman may not have left behind anything of monetary value, but Russell Herman leave us all with a good reminder. Ano pong reminder yun? You cannot give what you don't possess. Amen? Hindi po natin kayang ibigay ang isang bagay na wala tayo. Alam niyo po mga kapatid, kaya anong araw ako yung ine-encourage. Sabi nila, magaling kang Pastor Ruel, pwede kang maging ahente. Pwede kang maging ahente, hindi lamang ng gamot. Kasi po, ako po ay medical representative. Sabi, pwede ka rin maging ahente ng insurance. At malaki ang kitaan sa insurance. Sabi ko, alam nyo, kaya kong ibenta ang gamot kasi hawak ko yung gamot. Meron akong ebidensya ng aking ibinebenta. Yung insurance, hindi ko kayang ibenta yan. Kasi una, hindi natin hawak yan eh. Hindi natin nakikita at mahirap magbenta ng something na hindi mo hawak. Ano po? At yun po ang dahilan kung bakit kahit na anong pilit sa akin, no? Insurance, kung ano pa, car insurance, hindi ko po nagawa na pumasok sa insurance company.
Pero ang point ko po rito, at ito ang ating temang pag-aaralan, you cannot give away what you don't possess. The bottom line is that he did not have resources, I'm referring to Mr. Herman, to make any of his will a reality. Pero alam niyo, meron po sa Biblia na nangako na ang lahat ng kanyang ipinangako ay sabi po ni Apostol Pablo ay yes in Christ. He has all the means to make good on all his promises. God is the one who promised, and the God who promised will fulfill. Kung hindi pa niya tinutupad, tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Ikaw at ako na nakikinig sa akin ngayon, we live in a world of broken promises. We live in a world na sanay tayong makadinig ng mga pangako na hindi naman natutupad. From relational pain to the politician who promises na kapag silang naupo, mababago ang takbo ng mundo, mababago takbo ng bansa, mababago takbo ng barangay, at kung ano-ano pang mga pangako. Meron ding mga pangako na mga advertisement. Gaano kadalas na nakakarinig tayo na kapag kumain ka nito, lulusog ka. Kapag ginawa mo to, papayat ka. Kapag ikaw ay nag-invest dito, yayaman ka. At kung ano-ano pang mga pangako. Kaya ang dami pong nai-scam. At there are so many promises that seems too good to be true. Nung isang araw po, ay ni-interview yung isang pulis at police general yata yun at sinabi nung reporter, paano po ba makakaiwas ang isang tao upang huwag maloko ng mga scammers? Ang sabi po nung pulis, kapag ang pangakong tubo ay too good to be true, more or less, scam ito. At yung po ang totoo. Marami po kasing pangako at madali namang naniniwala yung iba sa mga pangako. At dahil po doon, ay nahuhulog sila sa mga mapandayang nagbibigay ng pangako. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaralan ay hindi pangako ng tao, kundi pangako ng Diyos. Our main idea, gusto ko muna basahin natin yung Tagalog ng verse. Sabi po dyan, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita sa inyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinapangaral namin ina Silvano, Timoteo ay hindi oo at dahil lagi siyang oo. O ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Our big idea today is this. In a world of broken promises, God can be counted on. Sa mundo ng napakaraming mga sinisirang pangako sa relasyon, sa trabaho, kaibigan, kahit sino, anak, no? O magulang sa anak. Anak, paaralin kita. Minsan hindi. May mga anak, pagkatapos mag-aral, nanay, tatay, tutulungan namin kayo. Pero pagkatapos, wala din. So, ang dami pong mga broken promises ng tao. At ang mundong ito, sanay na po sa mga ganitong klase ng pangako. Naalala ko po si Kuya Manix, yung amin pong assistant pastor, sabi niya, pinangakuan ka na nga, gusto mo pa to pa rin, abuso na yon. Pero mga kapatid, ang Diyos kapag nangako, sigurado niyang tutuparin. Noong 1956, merong isang tao, ang pangalan niya ay Everett Storms. Itong si Everett Storms ay binilang niya kung gaano karami yung mga pangako sa Bible. Isa po siyang school teacher, and during his 27 times na binabasa ang Bible, na itali niya na merong 8,800 promises. It took him a year and a half to write down all the promises na nakita niya sa Bible.
Napakarami nga po yun. Ako po ay nag-google ng ilan at narito po ang nais kong mga i-share sa inyo some of the examples of God's promises. The promise of eternal life, the promise of guidance, the promise of Lord's return, the promise of rest, the promise of victory, the promise of answered prayer, the promise of wisdom, peace, God's presence, forgiveness. Those are some of God's promises. Mamaya, bibigay ko naman sa inyo yung mga verses pertaining to those promises. So, ano po bang definition ng promise? Ano po bang meaning nito? Kung i-define po natin ito, ang sabi, a promise is the assurance that God gives to His people so they can walk by faith while they wait for Him to work. That is the biblical, I'm referring to the biblical definition of promises. Kasi kung i-google nyo, maaaring sabihin niyo ay iba ang definition ni Pastor Ruel. Because the definition that I am posting right now sa ating PowerPoint ay ang biblical definition. The biblical definition of promise is the assurance that God gives to His people so they can walk by faith while they wait for Him to work. Yan po ang kahulugan. Ngayon, ano naman ang difference? May kaibahan yung commandment at yung promise. The difference between a command and a promise is this. A command from God is something we should do, while the promise from God is something God will do. Yun ang magkaiba. Ano po? Yung commandment at yung promise. Yung commandment na ibinibigay ng Diyos is something that you and I should do. Yun namang pangako is something that God will do. A command must be obeyed, a promise must be believed. Ayan po. So kapag nagbigay ang Diyos ng utos, kailangan sundin. Kapag nagbigay ng pangako, kailangan asahan. At kailangan panampalatayanan ang mga pangakong ito. When God gives a command, He says, you will. But when God gives a promise, He says, I will. Kapag nag-utos ang Diyos, ang sabi, gawin mo. Kapag nangako ang Diyos, ang sabi, asahan mo dahil ako ang gagawa niyan. Po. So, God never over-promises and He never under-delivers. Let us look at some of the pointers about promises. Sabi po dyan, it is important to pause at this point and establish some guardrails on the pathway to God's promises. Sandali po muna nating unawain at tingnan. May mga bagay po tayong dapat maunawaan pagdating sa mga pangako. Hindi lahat ng pangako una ay para sa atin. Hindi lahat ng pangako ay verbatim na dapat mong sundin. Ang unang-unang prinsipyo pagdating sa mga pangako ay unawain ang context ng pangako. Sabi po, put the promises in their context to get their full meaning. Alam niyo po, sa Bible, ang isa sa popular na pangako ng Diyos ay Hebrews 13:5. Ano po ang sabi sa Hebrews 13:5? Never will I leave you, never will I forsake you. Yan po yung highlighted. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Pag nabasa mo ang verse na ito, this is very comforting. Nakakapagbigay ng pag-asa, nakakapagbigay ng kagaangan ng kalooban. Pero ang mga pastor na nangangaral ng Hebrews 13:5, kinakalimutan yung unang bahagi ng Hebrews 13:5. Ano po yun? Ang sabi po, bago yung pangako na He will never leave us, na He will never forsake us, if you are going to look at the context, may kinalaman ito sa pag-ibig sa salapi. May kinalaman ito tungkol sa kayamanan. May kinalaman ito tungkol sa mga material na bagay na hinahabol ng mga tao, kaya ang mga tao ay laging nag-aalala,
laging nababagabag, laging namumroblema. Yung pangako ng Diyos na I will never leave you, nor will I forsake you, is connected in the love of money. And we know, according to Paul, in his letter to Timothy, the love of money is the root of all evil. Sabi po ng Bible, Hebrews 13:5, sa unang bahagi, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. So, contentment ang context. Hindi ka magiging kontento kung ang iyong hinahabol ay pera, kung ang iyong iniibig ay pera, kung makukontento ka sa bagay na meron ka, maniwala ka ang pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. And because of the promises of God's presence, we can live free from the love of money and become more content with what we have. Now, that's a promise we all need. Amen? Kaya, hindi palibasa, nakabasa kayo, sinabi ng Diyos, gagawin ninyo. Baka hindi para sa inyo yun. Nang inutusan niya si Judas na yung gagawin mo, gawin mong madali. Ano yun? Yung ipagkanulo siya. Hindi ba? Pagkatapos na, nagdudumaling umalis si Judas. Hindi lahat ng commandment para sa atin, hindi lahat ng promises para sa atin. May mga utos na para sa bansang Israel lang, specific people. And we need to know the context of the commandments and so as the promises as well. Amen? Kaya minsan napapahamak yung iba eh. Yung paborito, yung Jeremiah 29:11. Eh, kanino ba binigay yung promises na yun? Yes, kung yun man ay titingin mo sa original context nito, that was for the Israelites held captives in Babylon. Yung mga pinangakuan nga nun, walang nakakita ng katuparan ng pangakong yun eh. Natupad yun after 70 years. Eh, patay ng lahat yung mga pinangakuan nun. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Tapos ikaw ang i-claim mo yung mga pangakong yun? The promise of Jeremiah 29:11 ay si Jesus Christ. A promise to give you hope, ang sabi doon. And who is the hope? Jesus. To promise to give you hope and a future. Sino yung future? Si Jesus. Pero ang mga tao na pinapangakuan nun, no, I know the plans I have for you. A plan to give you hope and a future. A plan to prosper you. To give you hope and a future. Ang mga binabanggit po doon, mga kapatid, ay ang future na si Jesus, ang hope na si Jesus, at ang prosper of your spiritual health. Hindi po yung bagay na material. You have to look at it in the proper context. Ganun ang pagtingin sa mga pangako. Pangalawa, be willing to accept all God's promises, not just the ones you like. Kapag nakita mo na yung pangakong yon para din naman sa iyo, may general prinsipyo na ito'y para sa lahat, tanggapin mo. Ang mabigat yung iba, namimili lang ng gustong pangako. Bibigyan ko kayo ng isang example niyan. For example, John 16:33. God also promises what? Persecution, sufferings, and difficulty for the followers of Christ. John 16:33, in this world you will have trouble. You will have tribulations. We cannot just accept the pleasant promises and put it on the wall and act surprised when suffering comes. Kasi pangako din ng Diyos yun eh. Eh mabigat, marami pong mga pastor, lagi lang nandun sa pinipiling mga pangako, yung magaganda, yung mga positive. Pero mga kapatid, para naman sa tunay na Kristiyano at nananampalatayang merong sovereignty ang Diyos at kapangyarihan ng kanyang pagkilos sa buhay, pati ang bagay na yan, positive yan. Bakit?
Sabi na 16:33, in this world you have trouble, you have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Positive pa rin yan kasi nga po kasama natin ang Diyos. At sa mundong ito, napagtagumpayan na ito ng mundo, and we will also be an overcomer. Pangatlo, the ultimate aim of God's promises is for His glory. Ang tanging ultimo na layunin ng mga pangako ng Diyos ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Be careful about demanding that God must do something para sa iyo. We cannot just name it and claim it without believing that the purpose of that particular promise is for the glorification of God. Psalms 119:38. Fulfill your promises to your servant so that you may be feared. May tinutupad na layunin ang mga pangako, hindi lang para guminhawa buhay mo, hindi lang para maging magaang ang iyong kalagayan, kung hindi para maparangalan ang Diyos. Laging ganon, mga kapatid. Huwag din natin kalimutan na maraming mga pangako ang conditional. Anong ibig sabihin yan? God will do His part when we do our part. Madalas natin itong mababasa, especially sa Old Testament, ang sabi niyan sa Deuteronomy 11:22-23. For if you carefully keep all these commandments which I commanded you to do, to love the Lord your God, to walk in all His ways, and to hold fast to Him, then the Lord will drive out all these nations from before you, and you will dispose greater and mightier nations than yourselves. It was a promise given to the Israelites. At ano pong nangyayari every time na binibigyan nila ng karangalan ng Diyos, every time na sumusunod sila sa Diyos, pinagpapala sila. Pero sa panahon ng kanilang pagrereklamo, sa panahon ng pagrebelde, ano nangyayari? Ipinapatalos sila ng Diyos sa kanilang mga kalaban. Amen? Some promises are conditional. Psalms 37. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Alam nyo, gustong-gusto natin yung He shall give you the desires of your heart. We like that second part of that verse. Pero mga kapatid, huwag ninyong kalilimutan na yung second part na yan ay connected sa James 4:10. No? Ano sabi? We should humble ourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. May mga kondisyon, mga kapatid, ang mga pangako na kailangan nating maintindihan. Panlima, hold on to hope. Sa mga pangako na ibinigay, panghawakan natin ang pag-asa. Sometimes we have to wait, katulad ng binabanggit sa Hebrews 10:23-24, sabi diyan, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. We have to wait a long time before a promise is fulfilled. Can you imagine, bago na fulfill, yung dudurog sa ulo ng ahas, yung binhi na manggagaling sa babae, sa Genesis 3:15, kailan natupad yun? Sa Panginoong Jesucristo natupad yun. Gaano kahaba ang Old Testament before the fulfillment of Genesis 3:15? Yung proto-evangelium. Kaya yung pangako, kung pangako ito ng Diyos, kahit gaano ito katagal, matutupad ito. So don't give up, don't bail when you think God has failed you. The reality, He has sent. He has not. Hebrews 10:36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Amen? So, kanina binanggit ko yung Psalms
37:4. Ano sabi? Balikan natin uli yung Psalms 37:4. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero kung makikita natin yung Psalms 37:4, connected yan sa Psalms 37:7. Ano sabi dyan? Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their way, when they carry out their wicked schemes. So, God will give the desires of your heart if you are delighting in the Lord and patiently waiting for Him. Yung take delight in the Lord, that is the commandment. Ang promise, He will give the desires of your heart. Ang time frame, waiting. Amen. We need to wait. And we need to wait patiently for Him. Sabi po ni Herbert Locklear, all God's promises concerning His own are dated in heaven, sealed in heaven. And with our finite knowledge, we cannot read the time when many of them are to be fulfilled. Yun lang pong pangakong pagbalik eh. Ang mga alagad naghihintay na ng pagbalik ng Panginoon eh. Si Apostol Pablo, very eager sa nalalapit na pagbalik ng Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Nangangahulugan ba na hindi na siya babalik? Hindi. May time frame siya, meron siyang panahon kung kailan gagawin, maghintay tayo patiently. It was sealed, it was dated in heaven. Hindi kaya ng ating isipang unawain yon. The only thing that we can do is to wait for the fulfillment of the promises. Amen? Remember this. A promise is the assurance that God gives to His people so they can walk by faith while they wait for Him to work. That was the definition na ibinigay ko sa inyo kanina. So mga kapatid, ito ang totoo. In a world of broken promises, God can be counted. Amen? So I think it is good for us to always be soaked on some of the scriptures, on the Word of God. At ngayong araw na to, tingnan natin ang ilan. No? Mag-Bible study muna tayo. Magbasa tayo ng mga scripture that pertains to the promises of God. Numbers 23:19. Sabi diyan, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? That He promise and not fulfill? So diyan po pinapakita ang Diyos bilang sovereign Lord. Hindi siya tao na sinungaling. Hindi siya anak ng tao na pabago-bago isipan. Kapag siya'y nagsalita, ginagawa niya. Meron ba siyang gagawin na hindi niya tutuparin? Wala. Lahat ng sinabi ng Diyos, magaganap. Deuteronomy 1:11-12, May the Lord, the God of your fathers, increase you 1,000 times and bless you as He has promised. Joshua 23:14-15, Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Galing na po. Ngayon, 1 Kings 8:24. You have kept your promise to your servant David my father. With your mouth you have promised, and with your hand you have fulfilled it, as it is today. Yan ang pangako. Yan po ang pangako at tinupad kay David at kay Solomon din. Ay tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. 1 Kings 8, chapter 8, verses 56-57, Praise be to the Lord who has given rest to His people Israel just as He promised. Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Sa kaya kung titingnan natin, maging sa kasaysayan ng Israel, sa bayan ng Israel, pinakikita doon na walang hindi tinupad ang Diyos. God is a promise-keeping God.
1 Chronicles 17:23, "And now, Lord, let the promise you have made concerning your servant and his house be established forever. Do as you promised." Nehemiah 9:8, "You have kept your promise because you are righteous." Psalm 77:8, "Has his unfailing love vanished forever? Has his promise failed for all time?" Psalms 106:12, "Then they believed his promise and sang his praise." Psalms 119:50, "My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life." Psalms 119:116, "Sustain me according to your promise, and I will live. Do not let my hopes be dashed." Psalms 119:162, "I rejoice in your promise like one who finds great spoil." Psalms 145:13, "The Lord is faithful to all his promises and loving toward all he has made." Napaka-tindi po ng mga pangakong ito na tinupad ng Diyos sa Biblia. Kaya ang pangako, ang sabi po ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 7:1, "Since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God." Inenumerate natin yung mga pangako ng Diyos. Napakaraming mga pangako ng Diyos. Tinupad iyon ng Diyos, at kung meron pang hindi, tutuparin din ng Diyos. Pero ano sabi ni Pablo? Dahil sa dami ng mga pangakong yan, mga mahal kong kaibigan, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. In a world of broken promises, God can be counted on. Amen? Sa mundo ng mga sinisirang pangako, sa mga pangakong hindi tinutupad, mapanghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Balikan natin ang ating talatang ating pinagbubulayan. Sabi po ni 2 Corinthians 1:20, "For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us." So ano pong binibigyang emphasis dito ni Apostol Pablo? The promises of God are not yes and the no. Hindi po pa bago-bago. Ang pangako ng Diyos ay yes ngayon, no bukas, no. They are not, I don't know, or maybe so. The promises of God are yes. So ano pong ibig sabihin ito? The context here of the Apostle Paul is that some Christians were accusing him of breaking his promises dahil yung travel plan ni Pablo nagbago. At hindi po siya nakarating sa Korinto. He was not able to come to Corinth. At dahil hindi siya nakarating, pinagbibintangan siya ng marami. In Paul's day, some people were even casting doubt not only on Paul, but on the message of Christ that he preached. So, ang ginawa ni Paul, sumulat siya. Hindi lang isang beses yan eh. Pangalawang sulat niya yan eh. 2 Corinthians yan. Sinulatan niya uli ang mga taga-Korinto para establish ang katotohanan na ang Diyos ay promise keeper. And God will not break His promise. So, are we not glad that salvation has nothing to do with our promises to God? But salvation has something to do with God's promise to us. Ang ating kaligtasan ay hindi dahil nangako tayo sa Diyos. Dahil kung nakasalalay sa ating pangako ang ating kaligtasan, katulad ng sinasabi ng iba na, Lord, mahal kita. Lord, susunod ako sa iyo. Lord, paglilingkuran kita. Lahat po ng mga pangakong yon ay pwedeng hindi natin matupad. At kung doon nakasalalay ang ating kaligtasan, hindi tayo maliligtas. Mabuti na lang mga kapatid, ang ating kaligtasan nakasalig sa pangako ng Diyos.
1 John 2:25, ano po ang sabi? And this is what He promised us, even eternal life. Maging ang buhay na walang hanggan, tutuparin niya ng Diyos sa kanyang mga anak. God's entire communication with us can be put into 2 words. Ano yun? I promise. We don't have to worry if He will make good on what He has promised, because He never overpromises and He never underdelivers. When His Son died on the cross, He guaranteed that those who are adopted into His family through faith will inherit that He has promised. In a world of broken promises, God can be counted on. God will always fulfill His promise. In short, when we dive into the presence of God, we'll spend less time complaining about our problems and spend more time praising Him. And that is not false advertising. Hindi po yun false promises. Dive into the presence of God, dwell in His promises, and you will spend less time complaining. Amen? Ito po ang inyong lingkod, mga kapatid, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.